Oh, hello everyone. Kamusta po kayo? At welcome to my channel, Serious Story Ronnie Harville. At alam nyo kasi, tagal tayo hindi tayo nakapag-upload, no? Dahil po, alam nyo kasi, uh, busy po kami. At ngayon ay pagkataon na tayo po ay makapag-usap naman tayo at tayo po ay patuloy na sa larangan po na ni YT. At marami po tayong na kaligtaan ng mga pag-uusap. Pero sa ngayon ay may mahalaga po tayong pag-uusapan ngayon. You know why? Kasi alam nyo, yung last upload ko, di ba? Yung talagang pinaresign lahat yung secretaries ng ating President, Bongbong Marcos. Pero meron ba kayong balita? Tingnan natin. Okay. Alam nyo kasi ito po talagang parang nakita ko parang drama lang po ang nangyari sa mga resignation na yon. O kaya yung naiwan ay talaga yung group efforts. Alam nyo bang yung group efforts? Ito po yung hindi makakalimutan ng tao. Kasi alam nyo, dito po nagkaroon ng talagang grabe yung group efforts ng bawat isa, no, ng mga kabinete dito na sa pagpapadala po ng ating former president doon sa Hague. So this time, kagulat-gulat at talagang siguro, siyempre alam naman po lahat ng tao, no, na mayroon pong kakaiba mangyari sa so that's why ito pong pag-uusapan natin ngayon, di ba? So kung nabalitaan nyo kaninang umaga at nakita natin kung ano pong nangyari at ating president sa Bongbong Marcos Jr. ay nag-decline po ng resignation mula po sa ating DILG Secretary, DOG Secretary and DND Secretary. Ay, nako. So, hindi po tinanggap ang kanilang resignation. Yun nga parang, alam niyo naman, para na kayo dyan magsalita. Para na po kayo kung ano pong comment nyo. Kasi ito pong nangyari. Di ba, let's go back before muna, ano, yung ating last upload na sinabi ko. Di ba, there are 31 secretaries was pinagre-resign po ng ating uh, president. At ngayon ay halatang halata na siguro ito. Kung hindi pa po natin maintindihan itong natawag pong group efforts. Anyway, wala na. Bahala na po sila dyan. Pero itong mga taong ito ay di po tinanggap ang kanilang pong resignation. So, what is the next plan? Batayan po natin ito. Hindi naman po tayo mga newscaster at hindi naman po tayo mga abogado, pero bilang Filipino ay may karapatan po tayo na saliksik po ng bawat pangyari po sa ating bansa. Kasi po apektado po tayo sa mga nangyayari. No? Buti nga ang ating mga kababayan na nandyan po sa ibang bansa hindi po apektado. Pero po tayo ay nandito po sa Pilipinas ay siguradong apektado po tayo sa sitwasyon po ng political war. You know? Di ba? So, yun po. At tingnan po natin maigi ito. Kasi alam nyo, ay nako. So, yun po. They are, ang hirap. No? There are 31 secretaries going to pinag-resign. Pero kagulat-gulat itong yung decline ng resignation mula po sa ating DLG Secretary, DOG, and DND Secretary po. Diba? So, dito po natin matitingnan kung bakit. No? At ang mga kabinete nito na ito lang po yung mga taong naiwan
Ewan ko, Secretary Anyo, kung maiiwan din. Di ba, malaman natin yan. Kasi magsasalita po, mamaya po, no, meron po tayong balita po. Panuorin ngayon, no, sa video reaction. Okay. Actually, this is now reaction natin. Kagulat-gulat ba? O nagugulat nga ba talaga kayo dito? Ay, nako. sabi nga na ba. Tama yung mga Filipino na nanonood po. Ito pong, kaya inaabangan po natin ito yung resulta ng bawat pangyari po sa ating Pilipinas hanggang ngayon. At mahaba pa pong laban. At hanggat nandiyan ang politika, hanggat tayo nabubuhay, wala pong katapusan ang awayan po sa politika. So, pero kaya po tayo po ang apektado dito. Kaya tingnan po natin ang tama, tingnan po natin ang katotohanan, tingnan po natin kung ano pong dapat batayan po natin. Dahil alam niyo po kasi, ang bawat boto, pag nagkamali po tayo, ay tayo din po ang magsasuffer po talaga. So, yan po. At, and those people was, sabi nga ng ating president, pinagresign niya po itong mga tao. No? Pinagresign niya po itong mga tao. At, pero nung binigay na, ay dinecline po. Yan pong news update po ng ABS-CBN. No? So, President Ferdinand Marcos Jr. declined courtesy resignation of the LG Secretary, di ba? And John Vic Remulla and DOG Secretary Jesus Remulla or Boying Remulla and di ba? So, DND Secretary Gibu Chidoro. Yan po ang mga na-decline na mga resignation. So, out of 31, I don't know kung sino pa po ang ma-decline. 3 pa lang po itong nakikita natin. See? So, panoorin po natin yung tawag dito. Anyway, yan po. At yung That video. answers your query. Panoorin natin ito. Once again, Eden Santos, Net25. ES, hindi po hair follicle test ito, ES. Yun lang pong kasi si General Torre po ay na-appoint na as PNP chief. How about yun pong courtesy resignation ng iba pang mga involved dun sa illegal arrest di umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung resignation po ni na DILG Secretary, DOJ Secretary Remullas, are we expecting na sa mga susunod na araw ay meron na rin pong yung resulta? I do not like your qualification of the arrest as illegal. No? That is an opinionated statement made by somebody. I will not name who she is. But from our point of view, the arrest was perfectly legal according to according to international law. We have debated that in the public domain for a long time. But no one can tell me now that that was an illegal operation, procedure, or when these representatives of the executive were invited to the Senate investigation called by the Committee on Foreign Affairs, I immediately transmitted a letter telling the Senate President and the Chairman of that committee that we are going to claim executive privilege for all the parts that are covered by executive privilege. They respected it, and if they concluded from there that the arrest was illegal, I cannot help them at all. That was the last po. question. Yeah, but Thank the you very question much. po is yung assessment po yung sa performance nila ng Pangulo. Kailan po natin na inaasahang babanggitin kung tinanggap ba ng Pangulo yung resignation po nila or hindi? Sino sila? Si Secretary Boying Remulla and Secretary Declined yung resignation niyan. Sino pa? si Secretary John Vic Remulla. Declined din. How about the Secretary Anyo?
I do not know yet because that is a personal thing for the president, security advisor yan. And I actually that resignation letter was not coursed through me because it's a personal well, they have a personal thing dyan. Kung ayaw ni presidente tanggapin, it's up to him. How about Secretary Gubo Teodoro po? Ay, hindi rin. Gusto mo bang lamunin tayo, no? So yung po tatlo, dinecline na po ng Pangulo. Yeah, definitely. Declined na yan. Yung una doon, yung perfect legal arrest, no, sa ating former president. Perfect legal arrest daw yon. Oh no! Grabe, no? Perfect legal arrest para sa kanila. Anyway, kanila naman yun. Ito sila nakaupo dyan eh. So, wala pa tayong magawa. And, mahirap. Mahirap na po talaga. No? Maraming nasasaktan mga Pilipino. Kaya patungkol sa pangyayari. Pero ang katotohanan ay mananaig pa rin yan. Tingnan natin, panuorin natin yan. No? Huwag tayong pumikit. Yung katotohanan ay talagang hayag-hayag yan. Anyway, hindi man sa ngayon at sa sunod na panahon. Anyway, ikalawa nito ay sinagot po na yes po. Diba? Pero si Secretary Anyo ay hindi po wala pa pong kasagutan dito. Pero yung DLG Secretary, no, ang na-decline po talaga, no. At nakita natin yung kanilang resignation ay hindi po tinanggap, no. Kaya yan po. Alright, hindi pa ako nakita. Yan po, no, ang mga mapupuging mga tao na nandyan, no. Kaya po sabi nga sa GMA News Reports kanina sa sa ABCBN. So ito naman po sa GMA. So Marcos retains Remulla brothers Gibo as secretaries, no, sabi po ng Palace. So yun po at mga pupuging tao. Oh no. Yan po. So that's updated po yan. Hindi po tinanggap ang kanilang resignation. See? So that's a word na sabi nga ni sa video, no, ay perfect legal, which is group. Sinabi niya po yon, di ba? Group efforts, which is the efforts of yun po ang group efforts na kanila pong ginagawa mula din po sa kay secretary, no, Remulla din, kaya from the DLG. So narinig na natin at klaro po yan na talagang yan na po. So wala po tayong magawa. Yan po ang kanilang response. So kayo na pong manghusga. At nakita naman po natin at hindi po tayo bulag sa mga pangyayari, 'di ba? So if we are always on the midst of the alignment, sa gitna na po tayo, no, hindi naman ibig sabihin na kinakampihan po ang pro Duterte and pro Marcos, kasi nasa gitna na naman ako eh. Actually, hindi ko naman po sila binuto. Nung panahon sila ay nagngapanya at talagang nandyan po ang kanilang pagsama-sama as unity team, pero nabuwag po dahil po sa iba pong paraan ng mga politisiya. Yan po nga sabi nga ni PBBM, ayaw niyang kaaway, magsama-sama na sila kahit na magkaiba-iba po ang kanilang pananaw. Pero alam nyo kasi mahirap po magkasama yung magkaiba ang pananaw. Di ba? O sa inyo ba? Maganda pa yung magkasama iba yung pananaw. At talagang magulo yan sa loob. Kahit sa pamahay po ang gulo niyan. So anyway, kailangan po talaga ng unity. So ngayon, mas maganda na rin yan nagkahiwalay po at least nakikita what is the real. Kaya sana kung nakinig lang po, ako nanonood ako kahit po sa mga advice ni ating former president na talagang he is not favor for
President Bongbong Marcos to run a president. And yan po is advice. Pero siyempre sa kabuuan niya ng kanilang team ng unity team, so they selected about PBBM. So yun po at nanalo dahil siyempre buong suporta din naman yan. That's why yun pong sinatawag pong unity team. Kaya nagkaroon po ng malaking buto. Pero nakikita natin na yun na halos po diba, na pagsak po talaga ang rating ng ating President Bongbong Marcos. Nakakalungkot pero wala po tayong magawa. Kaya ang naging problema dito, we are all affected sa ganitong sitwasyon sa pagbangayan nila sa politika. Pero nakita naman po natin anong kamalian at ang nangyari. So that's why para sa akin dapat pauwiin po ang ating former president. No? At dapat hindi po yung ibang bansa pa yung talagang hatol po sa atin. Wala na po tayong tiwala pa rin. Balik po tayo, parang wala na po tayong tiwala sa ating pong batas, di ba? So, mayroon po tayo at I believe na matatalino po ang mga Pilipino pagdating po sa batas at hindi mo yan basta-basta. Di ba? Tulad po ng late Senator Miriam Defensor. Grabe, no? Talagang grabing talino. So kahit po sa ibang bansa ay hinahangaan po talaga siya sa kanyang katalinuhan. Sana kung buhay lang siya at least siguro mayroon pa pong mga maging maayos pa siguro. Anyway, yun po at least narinig na po natin na ni-decline po na ating President Bongbong Marcos Jr. ang resignation po ng na courtesy resignation ng mga secretaries at yan po ang tatlo po ang out of 31 secretaries to courtesy resign ay tatlo pa lang ang na-decline po na ating President Bongbong Marcos Jr. So sa DLG Secretary, DOG Secretary, and DND Secretary. Sekretarian nyo wala pa hindi pa kung anong malalaman natin yan kung sino po ang susunod na ma-decline. So ibig sabihin we cannot trust people that wala pong word of honor. See? So anyway, here is your story, Ronnie Harabel or Pastor Ronnie Harabel, na sana po'y patuloy po natin itong tutukan. Pag po nating baliwalain na ang bawat balita at bawat sakuna na nangyari sa ating buhay kahit kung ating pamumuhay. Kahit po itong politika ay apektado po tayo pag nagka-problema. Merong awayan sa politika, apektado po ang buong bansa. Dahil alam nyo, nasa kamay po nila ang batas. Yan po ang nangyayari sa atin. Tayo po ang kawawa. Okay? So anyway, again, ito pang ating pinag-usapan. Maraming salamat and see you again in the next video. And this is your story, Ronnie Harabel. Kung hindi pa po kayo subscribe po at hindi po matunugan ang panibagong video na ating pag-usapan ukol sa mga bawat sitwasyon na nangyari sa ating buhay. Politika man o anumang klase, as long share your story, Ronnie Harabel. Bye-bye. See you again in the next video.